Good morning mga mamamay, panibagong umaga, panibagong buhay. Ngayong umaga nga, pagising ko, hindi pa ako nag-aalmusal, inuna ko ang paglilinis ng bahay kubo. Nasabi ko na rin naman sa inyo na ganito talaga yung nakasanayan ko. Medyo nagmamadali na nga ako dahil wala si mother, magpapakain pa ako ng mga alagang baboy. Ang hirap talaga kapag nasanay ka na ayaw mo nang makalat o ayaw mo nang madumi. Kahit pagod na pagod ka na, maglilinis ka talaga dahil nakasanayan mo. Ngayong mga buwan na to, sa payo ng kapatid ko, ng kaibigan ko, ni mother, at ni Palalabs, wala naman daw masama sa paglilinis araw-araw. Pero dapat daw, wag naman mayat maya o araw-araw ang paglilinis ko ng bahay kubo namin. Dapat nga daw, salitan lang ang paglilinis ko. Dahil hindi na rin daw maganda ang mga ginagawa ko. Adik daw kasi ako sa paglilinis, yun ang sinasabi nila. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, parang natuto na rin ako kahit papano. Salitan na lamang ang aking paglilinis. Alam mo yung nililimitahan ko na rin yung sarili ko sa paglilinis ng bahay kubo. Kunyari ngayon, naglinis ako, kinabukasan hindi. Tapos kinabukasan ulit, maglilinis ako. Hindi katulad ng mga nakaraan na talagang araw-araw ang paglilinis ko, ang pagpupunas ko ng mga estante dito. Pagkatapos ko ngang maglinis, nagpunta ako dito sa kabilang bahay namin. Nakakalungkot lang dahil talagang bagsak na ang bahay na kinalakhan namin. Nangunguha pala ako ng panggatong dahil naubusan kami ng uling. Hindi pa kasi ako nagluluto ng almusal. Kaya nagpunta ako dito para maghanap ng panggatong. Sa pagpasok ko, sobrang nalungkot na naman ako. Alam nyo makamamamay, kahit malapit lang ang bahay kubo namin dito, bihirang-bihira na kami pumasok dito ni mother. Dahil nga, kapag pumapasok kami dito, sobrang nalulungkot lang kami. Dahil yung dating bahay na natirahan namin noon, ngayon wala na. Dahil wala naman sapat na pera para maipaayos ito. Pagtingin ko nga dito sa kusina namin, bigla ako nalungkot. Naalala ko noon, dito ako nagluluto. Na kahit papano, ang dami alaalang nagawa dito o mga nangyari dito. Sobrang nakakapanghinayang lang dahil kahit papano, medyo malaki din ang bahay namin na to. Kaso nga, walang sapat na pera para maipaayos ulit ito. Ito nga pala yung loob namin noon, may 2 katre dyan. At dito banda sa may pintuan na to, may maliit din ditong kwarto yung kapatid kong bunsong babae. Dahil nga napabayaan na at sa matagal na rin naman ang bahay namin na to, bumagsak na. Etong bahay namin na to noon, makamamamay, maliit lang to, pero dahil mahilig si Papa, napaiba-iba ang ayos ng bahay na to, lumaki to kaka-extension niya. Okay lang sana kung maayos yung paggawa, kaya lang parang pinaglalaroan lang naman ni Papa yung paggawa nito. Dapat nga matagal na tong naayos noon. May plano na kami ditong magkakapatid na aayusin namin to at paghahati-hati sa mga gastusin. Pero dahil nga ayaw ipagalaw ni Papa ang bahay namin na to, hanggang ngayon hindi pa namin napapaayos. Kaya eto, hanggang ngayon hindi namin magalaw-galaw dahil ang gusto niya siya yung gagawa. Dahil ang rason niya siya yung may karapatan dahil nga sa kanya daw to at tatay siya. At kaming mga anak niya, hindi naman pumapayag dahil nga ang gusto namin yung maayos naman na gawa. Kaya hanggang ngayon, eto, hindi namin magalaw-galaw. At syempre, yung budget na para dito, nagastos na rin naman namin. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Sana dumating ang araw na ang bahay namin na to maayos din. Pagkatapos kong manguha ng panggatong, nag-init na muna ako ng tubig. At pagkatapos nito, magluluto na ako ng almusal. Kinuha ko muna ang itlog para iprito. O paano makamamamay? Magluluto na muna ako. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Bye!